US Air Force at fighter jet ng China nagkaengkwentro habang nagmo-monitor malapit sa West Philippine Sea. Ang sistema mga kabayan, pinaputukan na nga ay muntik pang banggain ng Chinese fighter jet ang military aircraft ng Amerika. Actual video footage sa buong pangyayari inilabas ng Pentagon para ipakita sa buong mundo kung paano isinasagawa ng China ang kanilang mga delikadong aksyon at pangharas sa bahagi ng Indo-Pacific region. Samantala, Amerika at Pilipinas nagsanib ng puwersa para ipakita ang ating kakayahang pangdepensa sa bahagi ng West Philippine Sea. Pero ang China ayaw magpatalo mga kabayan. Umaksyon din sa bahagi ng West Philippine Sea na tila ba hinahamon pa nga ang kakayahan ng Estados Unidos. Tara, alamin natin ang mga bagong updates dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, patindi na nga ng patindi ang tensyon na nagaganap sa bahagi ng Indo-Pacific region dahil sa mga delikado at mga provocative actions na isinasagawa ng China. Hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin ang presensya ng mga naglalakihang barko ng China Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at sobrang lapit na nga nito sa baybayin ng probinsya ng Zambales. Isang bagay na hindi nga nagugustuhan ng Amerika dahil ito ay isang illegal na aksyon sa parte ng China base sa international law. Dahil nga rito ay patuloy lamang na tumitindi ang iringan sa pagitan ng Washington DC at ng Beijing. Dahil dito ay nagsagawa ng Joint Maritime Drill and Air Drills ang US Carrier Strike Group kasama ang Philippine Navy sa bahagi ng West Philippine Sea. Pinangunahan nga ito ng aircraft carrier ng Amerika na USS Carl Vinson, kabilang dito ang USS Princeton, USS Esteret, isang MH-60 Seahawk helicopter, isang V-22 Osprey helicopter at dalawang F-18 Hornets. Idineploy naman ng Pilipinas ang BRP Antonio Luna, BRP Andres Bonifacio, dalawang FA-50 aircraft at Philippine Air Force Search and Rescue Assets. Naganap ang kauna-unahang maritime combat exercises ng Amerika at Pilipinas malapit sa Zambales kung saan nananatili pa rin ang presensya ng China Coast Guard vessels. Nakikita ng Philippine Coast Guard na ninonormalize na nga nitong China ang mga ganitong aktibidad malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal para takutin ang mga mangingisdang Pilipino na pumalaot sa teritoryong ito. Sa kabila ng tumataas na tensyon sa rehiyon dahil nga sa mga mapanganib na aksyon ng China, paulit-ulit pa rin naman ang paninindigan ng Amerika kung saan ang mandato nga nila ay handa nilang ipagtanggol ang Pilipinas kung sakaling magkakaroon ng pag-atake mula sa Chinese Communist Party. Sa kabila ng mga efforts na ito mula sa Pilipinas at Amerika, hindi naman magpapadaig ang suwapang na China. Nagsagawa rin ng mga Joint Maritime and Air Combat Patrol ang China's People Liberation Army South Theater Command sa bahagi rin ng West Philippine Sea. Sa muling pag-upo naman ni US President Donald Trump sa White House, inaasahan ng marami ang mas lalo pang ang paglala ng tensyon sa pagitan ng China at ng Amerika. Sa ngayon nga ay puspusan ang pagpapalakas ng United States sa mga base militar sa Indo-Pacific region para masigurong mapoprotektahan nga nila ang kanilang mga kaalyadong bansa sakaling umatake na nga ng tuluyan etong China. Kabilang nga sa mga base militar na ito ay mula sa bansang Taiwan, Pilipinas, Japan at South Korea. Sa mga nabanggit na bansa, ang Pilipinas talaga ang may pinakamahina pagdating sa depensa. Ilang beses na nga na nagkaengkwentro ang mga military assets ng China at ng Amerika kung saan muntik-muntikan na nga itong mauwi sa isang malaking kaguluhan. Sa inilabas na video footage ng Pentagon, makikita ang Chinese J-11 fighter jet na ito ng People's Liberation Army na lumilipad ng sobrang lapit na sa RC-135 Rivet Joint, isang reconnaissance aircraft na ginagamit ng US Air Force para mag-monitor sa galaw ng Beijing sa bahagi ng South China Sea, malapit lamang sa West Philippine Sea.
Ayon sa Indo-Pacific Command, isa itong unsafe maneuver at isang provocative action mula sa China. Sinubukan nga ng US aircraft na lumayo ng bahagya sa Chinese fighter jet, pero mas lalo lamang itong bumuntot at lumapit pa nga sa puntong muntik na itong magkaroon ng collision. Ayon sa US military, nagsasagawa ng legal na routine operation ng US Air Force B-12 aircraft na ito nang magsagawa nga ng isang unprofessional intercept ang eroplano ng China. Halos 10 talampakan na lamang ang layo ng fighter jet ng China mula sa nguso ng US RC-135 Rivet Joint Reconnaissance Aircraft. Talagang intentional nga na inilagay nito sa danger of collision ang dalawang military aircraft. Samantala, sa isa pang declassified video footage na inilabas naman ng US Department of Defense, makikita rito ang mapangahas at delikadong aksyon na isinagawa ng Chinese fighter jet laban sa US aircraft habang lumilipad ito sa bahagi ng East China Sea malapit sa Taiwan Strait. Ayon sa Pentagon, pinaputukan pa ng 8 beses ng mga flares ng China jet ang eroplano ng Amerika na talaga namang naglagay sa alanganin sa mga American assets. Tinatayang 900 feet na nga lamang ang layo nito mula sa eroplano ng China. Ayon sa US, ang delikadong aksyon at pag-intercept na ito ay ginawa raw ng PLA sa mga assets ng US kahit na legal na nagsasagawa ng operasyon ang kanilang mga eroplano sa Indo-Pacific region. Narito ang nasabing video footage mga kabayan. Sa isa pang video footage mga kabayan ay hindi naman inaasahan ang engkwentrong ito ng US at China kung saan inilabas nga ito ng Department of Defense. Dito nga ay makikita na sinadya ng isang Chinese warship ang aksyon na ito kung saan 130 meters na lamang ang layo nito sa US Navy destroyer. Dahil dito ay napilitan na magbagal ng takbo ang barko ng Amerika para maiwasan nga ang banggaan habang nagsasagawa ito ng paglalayag hindi kalayuan sa bansang Taiwan. Hindi ito nagustuhan ng Amerika kaya agad silang nanawagan sa China na itigil na nito ang mga delikado at mapanghamon na mga aksyon na isinasagawa nito sa bahagi ng Indo-Pacific region. Giit naman ng China, ang Estados Unidos raw ang lumalabag sa batas at inutusan pa nga nito ang Washington DC na wag na raw itong makialam sa mga nangyayari sa rehiyon na ito. Panoorin ang video footage mga kabayan. Mga kabayan, patuloy ang ginagawang pagpapalakas ng kakayahang pangdepensa ng Pilipinas dahil nga sa mga nararanasan itong panganib bunsod ng harassment at provocative actions na hatid ng bansang China. Niluluto na nga sa ngayon ang mas pagpapaigting pa nga ng defensive ties at bilateral cooperation sa pagitan ng France at ng ating bansa matapos nga ang pagpupulong na naganap sa pagitan ng French Joint Commander for Asia Pacific na si Rear Admiral Guillaume Pinget at Acting Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines na si Lieutenant General Jimmy Larida. Ayon sa AFP, ipinapakita sa pagpupulong na ito ng mga kinatawan ng Pilipinas at France ang importansya ng pagpapalakas ng defense partnership sa pamamagitan ng mga series of initiatives katulad nga ng bilateral maritime activities at commitment para sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Isa nga ang bansang France sa 3 mga bansa na naglalayong pumirma ng Reciprocal Access Agreement sa Pilipinas, kagaya nga ng Canada at New Zealand. Ang Reciprocal Access Agreement ay isang kasunduan kung saan malayang makakapag-training ang mga military units ng bawat bansa
katulad ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa at gayon din ang kanilang military units para sumentro sa interoperability ng ating mga puwersa. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Pilipinas sa delikadong pag-atake ng Chinese fighter jet sa surveillance aircraft ng Australia. Inireport ng Australian Air Force ang ginawang pagdideploy ng mga flares sa layong 30 meters sa harap mismo ng Royal Australian Air Force P-8A Poseidon habang nagsasagawa nga ito ng monitoring sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa Australian Defense Department, ang mga ikinikilos ng Chinese Air Force ay sobrang napakadelikado at unprofessional na nagdulot nga ng panganib sa mga sakay ng kanilang eroplano. Matagal nang nagsasagawa ng pagpapatrolya ang Australian Air Force sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito nga ay bahagi ng kanilang effort para tulungan ang Pilipinas na i-counter ang Chinese territorial ambition. Base sa report, habang lumilipad daw ang Australian aircraft ay biglang bumuntot ang dalawang Chinese fighter jet sa kanila. Maya-maya nga ay pumwesto ang isa sa mga J-16 fighter jet ng China sa unahan ng P-8A Poseidon at bigla na lamang itong nagpakawala ng mga flares sa mismong harapan o sanguso ng mga sinasakyan ng piloto. Sakay ng Australian military aircraft na ito ang hindi bababa sa 12 military personnel nang maganap ang insidente. Mabuti na lamang at walang naganap na hindi inaasahang pangyayari sa ginawang ito ng komunistang bansa. Kung nagkataon na tinamaan ng pag-ataking ito ng China ang eroplano ng Australia, siguradong malaki ang magiging impact nito na maaaring mauwi pa nga sa isang trahedya. Mas lalo pa ngang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at sa mga bansang inaagawan nito ng teritoryo. Ayon sa report ng The Guardians, isang video footage ang inilabas ng China kung saan makikita ang direktang pag-atake at ang delikadong pag-intercept ng isang Chinese military aircraft sa isang Australian surveillance aircraft. Sa footage na ito, na unang na-upload sa video hosting site na Bilibili, kung saan makikita pa ang watermark ng Chinese State Television Military Affairs Channel, mapapanood ang pag-intercept ng isang PLA J-16 fighter jet ng China sa isang Australian P-8 Poseidon surveillance aircraft. Sinabi ng tagapagsalita ng Australian Defence Force na unverified ang inilabas na video ng China at very confidential din ang mga airborne missions ng kanilang mga aircraft. Kaya naman hindi ito basta-bastang pwedeng isa-publiko dahil na rin sa mga operational security reasons. Gayunpaman, iginiit ng ADF na ang lahat ng kanilang isinasagawang hakbang sa international water at airspace ay alinsunod sa international law. Sa Chinese language video footage na ito, sinabi mismo ng piloto ng nasabing Chinese aircraft na ang Australian aircraft ay isang mortal na kaaway. Noong maganap nga ang insidenteng ito, sinabi ng defense spokesperson ng Australia na ang RAAF P-8 Poseidon surveillance aircraft na na-intercept ng Chinese fighter jet ay nagsasagawa ng routine maritime surveillance sa bahagi ng South China Sea noong Mayo ng taong ngayon. Dagdag pa ng Australia, nagresulta sa dangerous maneuver ang ginawang ito ng China na nagbigay ng banta sa kanilang eroplano at sa mga sakay nito. Agad namang umalma ang Shadow Minister of Foreign Affairs ng Australia na si Simon Birmingham. Sinabi nito noong Miyerkules na pinapalabas daw ng China sa video na ito ang hindi katanggap-tanggap na pagpapapuri sa isang hindi katanggap-tanggap na military action. Sa videong ito ay pinupuri at hinihikayat pa raw ng China ang mga responsabling aksyon ng kanilang tropa imbis na bigyan ng importansya ang relasyon nito sa mga naagrabyadong mga bansa. At sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa Indo-Pacific region dahil sa mga ginagawang aksyon ng China, isama na rin natin dito yung mga mapangahas na aksyon ng China. Marami ang nag-aabang sa mga susunod na posibleng mangyayari. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.